الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mga kapatid, mga sister sa Islam, dugtungan natin ang ating pagbasa sa kitab na ito na tinatawag na Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ang ating babasahin ngayon ay ang pang-34 na hadith. الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. Ang nag-ulat sa hadith na ito ay si Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, na isa sa mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam. قال, sinabi niya, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam, yaqul, na sinasabi niya, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Sino man ang nakakita sa inyo ng masama. Sino man ang nakakita sa inyo ng masama. Ang hadith na ito ay saklaw ang pagkarinig. Hindi lamang ang mata, kundi pati ang tainga o kaya pagkarinig. Nakita ng mata na masamang gawa o kaya narinig ng tainga na masamang salita. O isang tao na gagawa ng masama. Sino man ang nakakita sa inyo ng isang masamang gawa o kaya nakarinig sa inyo ng isang salitang masama, kagaya ng pagsisinungaling, kagaya ng pagyayabang, kagaya ng pagmamaliit, panlalait sa kapwa, sino man ang nakakita sa inyo ng mga ganyang salita o mga gawang masama, falyughayyirhu biyadihi, ay harangin niya o baguhin niya. Harangan niya, baguhin niya, hadlangan niya sa pamamagitan ng kaniyang kamay. Ito ang unang obligado sa isang Muslim na nakakita ng masama. Napipigilan niya ang isang tao na gagawa ng masama. Ipagbabawal niya, pipigilan niya ang isang tao na nagsasalita ng masama. Pipigilan niya ang kasamaan na yun upang hindi mangyari. At upang mapahinto ang gawang masama at salitang masama. At pipigilan niya ang taong gagawa ng masama. Babaguhin niya ang intensyon ng isang tao na gagawa ng masama.
babaguhin niya ang kaniyang isasagawang masama. Ganon din ang kaniyang sinasabing masama. Ito ang unang obligado sa isang Muslim. Sino-sino ang mga taong ito na kaya niyang harangan, hadlangan, baguhin ang masamang gawa o salitang gawa. Ang mga taong ito ay ang may mga tungkulin at may mga kapangyarihan sa isang tao na nagnanais gumawa ng masama o kaya isang tao na gumagawa ng masama o kaya nagsasalita ng masama. Kagaya ng mga magulang sa kanilang mga anak, ang magulang ay kaya niyang harangan o hadlangan ang kaniyang anak na gagawa ng masama o kaya nagsasagawa ng masama, nagsasalita ng masama. Dahil ang magulang ay kapag hinadlangan niya, hinarangan niya, pinigilan niya ang kaniyang anak na gumagawa ng masama, ay walang mangyayari sa isang magulang na masama. Dahil ang anak ay malayong saktan ang kaniyang anak o kaniyang tatay. Hindi niya sasaktan ang kaniyang tatay. Sa gagawin ng kaniyang tatay, sa pagpigil sa kaniya, paghatlang sa kaniya, sa pamamagitan ng kaniyang kamay. Dahil ito obligado sa mga magulang na pigilan ang anak sa pamamagitan ng kanilang mga kamay o kaya gawa. Pangalawang tao ay ang mga tao na may katungkulan, may kapangyarihan, kagaya ng mga leaders, mga pinuno, yung mga barangay chairman, halimbawa, yung mga mayors, yung mga gobernador. Ang kailangan yung mga tao na may mga tungkulin, may mga kapangyarihan. Ang mga taong ito ay obligado sa kanila na pigilan ang mga taong gumagawa ng masama sa pamamagitan ng kanilang kamay. Dahil ang mga taong gumagawa ng masama, nagsasalita ng masama, ay maari hindi nila kayang saktan ang mga leaders, mga pinuno, kapag sila ay pinipigilan nila ang mga taong ito na gumagawa ng masama. O kaya kahit hindi pa rin leaders, pinuno. Ngunit nakikita mo sa sarili mo na kapag pinigilan mo ang taong ito sa pamamagitan ng kamay mo upang hindi niya maisagawa at maitigil ang kaniyang ginagawang masama, ay walang mangyayari sa iyo na masama. Kapag ganito ang tingin mo sa sarili mo, ay obligado sa iyo na pigilan mo, harangan mo, hadlangan mo ang taong gumagawa ng masama kahit ito ay hindi mo anak at hindi ka leaders, at ang taong ito ay hindi mo kamag-anak ngunit kaya mong pigilan na walang mangyayari sa iyo na masama. Ito yung unang obligasyon ng isang taong nakarinig o nakakita ng masama.
Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kapag hindi niya ito kaya, dahil kapag isinagawa niya, kapag ito ay pinigilan niya sa pamagitan ng kaniyang gawa, pamagitan ng kaniyang kamay, ay may mangyayari sa kanya na masama. Dahil ang tao na ito na gumagawa ng masama, hindi niya anak, hindi niya kamag-anak, hindi siya pinuno, at siya ay mahinang tao, kapag ito ay pinigilan niya sa pamagitan ng kaniyang kamay, ay may mangyari sa kanya na masama, pigilan niya ito. Pigilan niya ito. At hadlangan niya ito. Harangan niya ito sa pamamagitan ng kaniyang dila, pabilisanihi. Masamang salita o masamang gawa. Kapag ang tao ay kaya niyang baguhin, pigilan ang masama sa pamamagitan ng kaniyang kamay, pero hindi niya ito ginawa, kundi ang kaniyang ginawa ay pinigilan niya ito sa pamamagitan ng salita, dila, pamamagitan ng dila, ay ang tao na ito ay hindi niya nagawa ang kaniyang tunay na obligasyon. Ang kaniyang tunay na obligasyon. Maari maharap ito sa hukom pagdating niya sa kabilang buhay. Dahil hindi niya ginawa ang kaniyang obligasyon. Hindi niya ginawa ang kaniyang obligasyon ng ganap. And fa illam yastati' fa bilisani. Sa pamamagitan ng dila ay maari sa magandang salita, pagkagalit, ganun. Pagbigay ng sirmon, pagsirmon, pagpayo sa isang tao na gumagawa ng masama. Sa pamamagitan ng dila, isumbong sa may mga kinaukulan, sa mga leaders, ang isang tao na gumagawa ng masama. Dahil hindi mo kayang baguhin, pigilan sa pamagitan ng kamay mo, isumbong mo sa isang tao, kagaya ng mga pinuno, na kaya niyang pigilan ang tao na ito sa pamagitan ng kaniyang kamay. Yan, fa illam yastati' fa bilisanihi. Dahil dito, kinakailangan na tingnan mo ano ang nararapat na maisagawa ng dila mo upang ito ay matigil ang masamang bagay na nangyayari o ginagawa. Ipapakita mo sa tao ang pagkagalit mo, sa pamagitan ng magandang salita, pamagitan ng magandang sirmon, paggalitan mo ang tao na ito. Ikaw ang nakakaalam sa isang tao na gumagawa ng masama at anong kaya mong sabihin sa kanya at anong paraan fa illam yastati' fa biqalbihi. Kapag hindi niya kaya, pigilan ang isang masama na narinig niya o nakita niya,
Fabiqalbihi ay sa pamagitan ng kaniyang puso. Sa pamamagitan ng kaniyang puso. Sa paraan ng pagkasuklam ng kaniyang puso sa ginagawa ng tao na ito na masama. Dahil dito, kinakailangan na magkaroon ng palatandaan ang pagkasuklam ng puso sa isang bagay. Kasi ang puso ay hindi nakikita. Dahil dito, kinakailangan na magkaroon ng palatandaan na ang tao ay talagang kinasuklaman niya ang isang bagay na ito. Ano yung mga palatandaan? Kabilang sa mga palatandaan ng pagkasuklam ng puso sa isang gawain na masama, isang salitang masama, ay nilalayuan niya ang gawa na ito. Itinataboy niya ang gawa na ito. At nilalayuan niya ang tao na ito kapag siya ay gumagawa ng masama. Kapag nilalayuan ng tao ang masama na ito, at ang tao na ito na gumagawa ng masama sa oras na siya ay gumagawa ng masama, ay mapapatunayan niya na siya ay tunay na kinasuklaman ng kaniyang puso ang gawa na ito. Kapag ito ay hindi niya nilayuan at itinaboy at hindi niya inilayuan ang taong gumagawa ng masama sa oras na siya ay gumagawa ng masama, ay hindi kapanipaniwala ang pagkasuklam ng kaniyang puso sa gawain na ito. At sa paglayo ng isang tao sa mas kasamaan na ito at sa taong gumagawa ng masama, ay maaring makakapagbigay ng aral sa isang tao na gumagawa ng masama. Dahil nakikita niya na itinataboy ng mga mamayan, nilalayuan ng kaniyang mga kaibigan, nilalayuan ng kaniyang mga kababayan. Sa ganitong paraan, maaari ito ay makakapagbigay ng aral sa tao na yun. Kasi ang tao ay isa sa kaniyang minamahal na hindi niya maiwan-iwan ay ang kaniyang mga kaibigan, ang kaniyang mga kapitbahay, ang kaniyang mga kababayan. Dahil ito kapag nakita niya na siya ay itinataboy at nilalayuan ng kaniyang mga kaibigan, mga kababayan, mga kaanak dahil sa kaniyang ginagawang masama, ay sigurado na ito ay makakapagbigay ng aral sa kaniya upang maitigil ang kaniyang ginagawang masama. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Yun ang pinakamahinang iman. Yun ang pinakamahinang iman, ang pagkasuklam ng puso sa masama.
Dahil dito, ito ay katakot-takot. Ang hadith na ito. Dapat sa isang Muslim ay pinag-isipan niya ang hadith na ito. Dahil ito ang pinakamahinang iman. Kasi ang mga syu'abul iman, nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang iman ay mahigit 70 bahagi o kaya 60 bahagi ang iman. Ang pinakamataas sa mga bahagi ng iman ay ang qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dahil ito kabilang sa pinakamahinang iman ay ang pagkasuklam lamang sa isang masama. Hindi ito pinipigilan sa pamagitan ng kamay, hindi ito pinipigilan sa pamagitan ng dila, kundi kinasusuklaman lamang ang kasamaan na yun, ang masama na yun. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Dahil ito ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito ay ipinag-utos niya sa atin. Ipinag-utos niya sa isang Muslim na ang dapat sa isang Muslim ay nangunguna sa iman. Hindi nahuhuli sa iman. Dahil dito, ang dapat sa isang Muslim ay na siya pagpigil ng masama sa pamamagitan ng kamay. O kaya sa pamamagitan ng dila. Mga kapatid sa Islam, mga sister, hanggang dito lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.